Good morning po mga kapatid at welcome sa lahat. Meron pong mga meron pong mga taong nag-iisip na ang pakikipagdebate ay mali. Baka nga po meron dito sa kalagitnaan natin na nag-iisip na ganun, na ang pakikipagdebate ay masama, hindi gusto ng Diyos, pinagbabawal ng Biblia. Pero i-define po muna natin kung ano ba ang pakikipagdebate. Sa negative point of view, ang pagsasalin sa salitang pakikipagdebate ay pakikipagtalo, ba? Nagtatalo kayo, pakikipag-argumento. Parang ito po ay galing dahil sa mga negative experiences na meron ng isang tao sa kanyang pakikipag-usap sa ibang tao dahil sa kanyang pananampalataya. At nakakalungkot na may mga gumagawa nito sa maling paraan at pakikipagtalo talaga ang kinauuwian, nasisira ang relasyon, no, at wala pong magandang usapang nangyayari. Sa kabilang banda, ang pakikipagdebate ay pwede ring isali na pakikipagkatwiranan, pakikipagpaliwanagan. Yan po ang positive point of view ng pakikipagdebate. At meron pong sinabi sa Biblia na maling paraan ng pakikipagdebate. Mamaya makikita po natin yan. Pero hindi po natin mababasa sa Biblia na pinagbabawal ang pakikipagdebate o pakikipagpaliwanagan ng iyong paniniwala o pananampalataya. Tingnan na lang po natin yung ilang mga characters na binanggit sa Biblia na nakipagdebate o nakipagpaliwanagan sa kanilang pananampalataya o sa isang katotohanan. Andyan na po ang Panginoong Jesus mismo. Hindi po ba? Madalas niyang kapaliwanagan yung mga pariseyo, yung mga eskriba, mga religious leaders, nakikipagdebate yan madalas sa kanya. At madalas umuwi sila na tameme o kaya may tanong na iniwan ng Panginoong Jesus na hindi nila masagot. No? At nung panahon po ng early church, yung pinakaunang Christian martyr, sino po siya? Si Stephen. Isa din po yan sa aralin natin ngayong series natin. Kasi itong series po natin, bago po ito, ay they strengthened the churches. So mga tao po ito na mababasa natin sa Biblia na binanggit na pinalakas ang iglesia. Nabasa po ni Kuya Jepoy kanina sa mga verses yung ginamit na pagpapalakas ni Apollos dun sa mga ilang iglesia. So si Stephen, isa din po yan sa mga aralin natin in the coming Sundays. Ngayon si Stephen, ang first Christian martyr. Bakit siya namatay? Kasi kinaladkad po siya sa hukuman ng mga Hudyo. Bakit? Kasi siniraan po siya ng mga kadebate niya. Sa Acts chapter 6, mababasa niyo po yun. Acts 6 verse 9 to 10. Makikita niyo po doon na hindi nila kayang talunin sa pakikipagdebate si Stephen. At ano ang ginawa nila? Siniraan nila si Stephen sa mga tao, lalo na doon sa mga pinuno ng mga Hudyo. Kaya dinala siya sa hukuman. Nakipagdebate ang Panginoong Jesus. Nakipagdebate si Stephen. Sino pa? Yung pumirma po sa kamatayan ni Stephen. Sino siya? Ang pangalan niya nung time na yun ay si Saulo. Pero nung naging mananampalataya siya, siya ay tinawag na Pablo. Although hindi po yan magkaiba, no? Hindi naman po yan parang pagpapalit. Mas nakilala lang po natin siya sa pangalang Pablo. At si Pablo din ay nakikipagdebate. Sa Acts chapter 17 na lang, makikita niyo po doon na si Pablo ay nakikipagdebate sa mga pilosopo na tinatawag ng mga panahon na yon na Epicurean o kaya Stoico. Yung isang grupo ay Stoico. Siguro may nakikita po kayo ngayon sa Facebook or social media na about sa Stoicism ba yun? Oh. Yung Epicurean, hindi ko alam kung, wala pa ako masyadong nakita eh, pero yung mga turo ng Stoico, very common ngayon sila sa social media. So, si Pablo, nakipagdebate siya dun sa mga pilosopo nung panahon niya. And yung character po na inaaral natin ngayon, si Apollos. Kung nakinig po tayo dun sa pagbasa ni Kuya Jepoy, dun sa last verse 28. Sa mga public debates, hindi siya matalo ng mga kausap niya. Jesus, Stephen, Paul, at yung character na inaaral natin, si Apollos. Nagpakita po sila na ang pagtatanggol sa pananampalatayang Kristiyano ay hindi mali, kundi isang napakahalagang gawain. At ang katotohanan po na makikita natin sa buhay ni Apollos,
ng character na aralin natin ngayon ay ito. Ang bawat mananampalataya ay dapat maging mahusay sa tamang paggamit ng salita ng Diyos. Ang bawat mananampalataya, kasama po, yes, si Kerwin. Kasama, yes, si Kevin. Dapat maging mahusay sa tamang paggamit ng salita ng Diyos. Hindi lang po si Kuya Jepoy, hindi lang si Kuya JL ang dapat maging mahusay sa paggamit ng salita ng Diyos. Ang bawat mananampalataya ay dapat maging mahusay sa paggamit, sa tamang paggamit ng salita ng Diyos. Bakit po? Ang salita ng Diyos ay napakahalaga po sa buhay nating mga mananampalataya. Si Kristo na lang po nung siya ay nagkatawang tao, di ba? Paano niya hinarap yung temptations na ibinabato ng kaaway sa kanya? Sa bawat tukso ng kaaway, ang kanyang sagot ay nasusulat. It is written. Ganyan po in-address ng Panginoong Jesus yung bawat tuksong binabato sa kanya ng kaaway. Paano mo babalikan? Paano mo Paano mo sasanggahan ang sarili mo sa mga ibinabatong temptation ng kaaway kung hindi ka familiar o hindi mo alam ang sinasabi ng salita ng Diyos? Wala kang panlaban. Kaya ang Panginoong Jesus, yun yung ginamit niyang panglaban sa temptation. Yan po yung isang nakakalungkot na nangyayari sa panahon natin ngayon. Hindi napapahalagahan, although nire-respeto ng lahat ng mananampalataya ang salita ng Diyos, hindi binibigyan ng sapat na panahon ang pag-aaral nito. Kaya ano po ang kinakalabasan? Maraming mga mananampalataya ang bagsak pagdating sa testing o sa temptation. Bakit? Anong kino-quote nila pag umarap sila sa temptation? Lyrics ng kanta? Tukso, layuan mo ko. Nakakalungkot pa nga po, merong Christian song na sikat na siguro. I think sikat naman na ito eh. At sabi nung kanta, siguro yung mga kabataan alam ito, sabi nung kanta, Lord, kung hindi sa iyo galing itong nararamdaman kong ito, please lang, anong sabi nung kanta? Alisin mo, pakitanggal naman po. Alam niyo yung kantang yon? Lord, kung hindi sa inyo galing itong nararamdaman ko, please lang pakitanggal naman po. Saan yun sa Bible? Diba? Anong gagawin natin? Halimbawa, nararamdaman ng isang tao, sabi na si Kerwin, Lord, parang gusto ko si Kuya JL. Pero kung hindi po galing sa inyo itong nararamdaman ko, pakitanggal naman po. Ganun ba? Ganun ba haharapin ni Kerwin yung temptation na yon? Diba? Yung feelings na yan, tayo yung may control dyan. Niregaluhan na nga tayo ng Diyos ng emosyon at tayo yung responsable dyan sa feeling na yan. At hindi lahat ng feelings tama. Hindi lahat ng feelings tama. No, so paano po ba tayo tutugon sa temptation kung hindi natin alam, ignorante tayo sa salita ng Diyos? Talo. Talo po tayo. Ang Panginoong Jesus, triumphant siya, panalo siya dun sa pakikipagharap niyang yon sa temptation kasi alam niya ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ganon din yung iba pa. Si Pablo, Ephesians chapter 6, hindi po ba? Tinalakay niya doon ang the full armor of God. Kasama po doon ang espada, ang salita ng Diyos. At sino po ang dapat may suot ng full armor of God? Mga church leaders lang po ba? Hindi. Ang Ephesians ay isinulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, hindi po sa mga elders or leaders ng Efeso, kundi sa buong iglesia ng Efeso. So ang lahat ng mananampalataya sa iglesyang yun ay inaasahan ni Pablo na isusuot yung full armor of God. Ganyan po kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. At sana yan po ang makita nating kahalagahan kung bakit ang bawat mananampalataya ay kailangang maging mahusay sa tamang paggamit ng salita ng Diyos. Ngayon, tingnan po natin ang ilang mga detalye tungkol dito sa karakter na ating pinag-aaralan. Ang pangalan niya po ay Apollos. Hindi po sinabi kung bakit yun ang pinangalan sa kanya ng kanyang mga magulang. Pero siya po, gaya ng nasabi kanina sa scriptures, ay isang Alexandrian Jew. Ibig sabihin, lumaki po siya sa Alexandria. Saan po ang Alexandria? Sa Egypt. At yung time na yon,
ang Alexandria ay isa sa mga kilalang lugar ng karunungan. Ipinagmamalaki nila yung 700,000 volume nila ng documents ng kaalaman mula sa iba't ibang lupalop ng mundo. So ganyan po katatalino yung mga lugar na nandun sa pinanggalingan ni Apollos. Kaya nga, hindi na tayo magtataka dun sa description sa kanya ng scriptures na eloquent siya. Mahusay siya sa pagsasalita, mahusay siya sa pakikipagkatwiranan. No, yan po si Apollos. Ngayon, isa pa po sa makikita natin sa kanya ay nagsasalita siya at nagtuturo siya tungkol sa Panginoong Jesus with accuracy. Nakita niyo po yun? Ang ganda ng description sa kanya, di ba? Nagsasalita siya at nagtuturo tungkol sa Panginoon na accurate yung sinasabi niya. Tama. Tama. Hindi fake news, hindi false information or misinformation yung kanyang ipinapakalat tungkol sa Panginoong Jesus. Pero, bagamat ito po ay accurate, merong kulang. At isang araw, habang si Priscilla at Aquila ay nandun sa sinagoga, narinig nila yung isang tagapagturo. Very familiar sila dun sa sinasabi niya. Kasi Panginoon nila yung sinasabi niya, si Jesus. At lahat ng sinasabi niya tungkol kay Jesus ay tama, accurate, pero may kulang. At yung kulang na yun, dun nila siya tinulungan. Ano po yung kulang dun sa paniniwala ni Apollos? Ang sinabi po dun sa binasa ni Kuya Jepoy, sa Acts 19 verse 4 to be, sa Acts 18 pa rin, ang alam lang ni Apollos ay yung baptism ni John. John the Baptist po yan ha. Yun lang ang alam niya. At ano po ba ang baptism ni John? Sa Acts chapter 19 verse 4, mababasa po natin ito. Acts 19:4, sinabi ni Pablo sa kanila, ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya na walang iba kundi si Jesus. Okay, so ang baptism ni John ay baptism of repentance bilang paghahanda dun sa Messiah. So naniniwala din si Apollos na si Kristo Jesus ang Mesyas. Pero ano itong kulang na ito? Ba't siya tumigil dun sa baptism ni John? Hanggang dun lang yung alam niya. Hindi po binanggit sa atin sa scriptures kung ano yun. Pero malaki po ang possibility dahil hindi naman po, hanggang dun lang siya sa baptism ni John eh. So hindi niya nakita or hindi niya nakuha yung significance ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Yun yung mga mahahalagang kulang sa alam ni Apollos. Yes, alam niya na si Kristo ang Mesyas. Alam niya na dapat ihanda natin yung sarili natin bilang pagtanggap kay Kristo sa paghahari niya. Yun po kasi ang itinuturo ni John the Baptist. Magsisi sila. Siya po ang forerunner ng Panginoong Jesus. At inihahanda niyo yung mga tao sa pagdating ng Mesyas. Pero gaya po ng alam natin at pinag-uusapan din natin sa Lord's Supper kanina, ang alam ng mga Hudyo ay yung reigning or conquering king. Diba? So kung ito ang alam mo, medyo ang question mo ngayon, bakit nga siya namatay? Bakit siya namatay? At naniniwala po akong ito yung mga mahalagang katotohanan na ibinahagi ni ni Priscilla at ni Aquila kay Apollos. Ang significance ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At yung tamang attitude ni Apollos dito sa nangyaring ito, ang naging dahilan kaya mas naging mabuti o makapangyarihan ang paggamit ng Diyos sa kanyang ministeryo. So bagamat mananampalataya na si Apollos at nangangaral na siya tungkol kay Kristo, may mahalagang kulang pa rin dun sa kanyang itinuturo. Pero napunan po yung kakulangan na yon at mas naging mahusay siyang tagapagturo ng salita ng Diyos. So ano po ang matututunan natin mula kay Apollos? Paano po tayo magiging mahusay sa paggamit ng salita ng Diyos mula sa experience ni Apollos? Una, ang pinakauna po, dapat tayong maging teachable. Very simple na po yon. Kailangan matuto tayo. Kailangan natuturuan tayo tungkol sa salita ng Diyos. Hindi lang po si Apollos at Aquila, si Priscilla at Aquila
ang nagturo kay Apollos. Doon sa Acts 18, saan ba to? Ang sabi po doon sa verse 24, sa verse 25 pala, ang sabi po doon, naturuan na siya tungkol sa pamamaraan ng Panginoon. May nagturo na po kay Apollos tungkol sa pamamaraan ng Panginoon. He was instructed in the way of the Lord. Sino itong mga nagturo sa kanya kung galing siya sa Alexandria? Malamang ito po yung mga disipulo ni John the Baptist, no, na napunta po doon. Kaya nga po ang alam niya rin lang ay yung baptism ni John the Baptist. Yun po ang maaaring nakapagturo sa kanya. So, naturuan po siya ng mga yon. Tapos nakita din natin, naturuan siya ni Aquila at saka ni Priscilla dito sa scriptures na kahit na mukhang mas mataas o talagang mataas ang quality ng education ni Apollos, hindi po yun naging hadlang para makinig siya at matuto mula kay Priscilla at Aquila. No, napakaganda po ng quality ng education doon sa Alexandria. Pero hindi niya po sinabi na, sino ba itong mag-asawang ito? Ano bang pinag-aralan nila? Bakit ako makikinig sa kanila? Hindi po ganoon ang attitude ni Apollos. Kung may matututunan siya tungkol sa kanyang Panginoon, kahit sino pa yung nagsasalita na yan, kahit mas mababa pa ang edukasyon niyan kaysa sa kanya, kung may matututunan siya mula sa kanyang tungkol sa kanyang Panginoon, makikinig at mag-aaral siya mula sa kanila. No, yan po si Apollos. Dahil siya ay naging teachable, makikita natin doon sa Acts 18 verse 28 na mas naging mahusay pa siyang apologist. Ang isang apologist po ay isang tao na nakikipagpaliwanagan sa ibang pananampalataya. Yan ang isang apologist. Ngayon, sabi po sa Proverbs 9 verse 9, at naniniwala akong nagre-reflect ito sa nangyari kay Apollos, sabi po, kapag tinuruan mo ang isang taong marunong, lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pang lalago ang kaalaman niya. Proverbs chapter 9 verse 9. Pero kapag mangmang yan at tuturuan mo, magagalit pa yan sa'yo. Hindi niya tatanggapin kung ano yung sinasabi mo kasi sino ka ba? Pero ang mangmang, kapag tinuruan mo yan, matututo siya at lalo siyang magiging marunong, sabi sa scriptures. Pag tinuruan mo ang isang taong matuwid, lalo pa siyang lalago sa kanyang kaalaman. At yan po yung nangyari kay Apollos. Tinuruan siya ni Aquila at Priscilla. Ano po ang nangyari? Lalo pang lumago ang kanyang kaalaman. Naging kompleto na ngayon yung kanyang tinuturo. Dati accurate lang. Ngayon kompleto na. Hindi lang basta-basta accurate, kundi kompleto na yung kanyang tinuturo. Lahat po ng kakilala kong mahusay na tagapagturo ng salita ng Diyos ay hindi pa rin tumitigil sa pag-aaral nila ng salita ng Diyos. Tumitigil lang po sila kung patay na sila. O kung hirap na silang mag-aral dahil dun sa physical na kalagayan nila. Pero hanggat kaya nila, kahit matanda na sila, patuloy silang nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero sa kabilang banda, ito po yung nakakalungkot naman na makikita natin. Merong mga hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, pero ayaw tumanggap ng pagtuturo mula sa salita ng Diyos. Ba, ang sasabihin nila, alam ko na yan, kahit hindi pa. Yun yung sasabihin nila. O kaya sasabihin pa nila, nakakalungkot, sasabihin nila, huwag ka na magsalita, mamamatay na ako dito sa relihiyon na to. Ano po bang alam nila sa scriptures? Para sabihin nilang mamamatay na sila sa relihiyon na yon. Huwag po sanang ganun ang bawat isa sa atin, kahit sa inyo po na mga uma-attend na sa SRGC. Mag-aral po tayo ng Biblia. Kaya po maraming naloloko, kaya maraming nadadaya ng maling katuruan. Bakit? Kasi hindi po pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Yan po ang hamon ko dun sa mga naging estudyante ko na sa Christian Training Camp. Kasi kapag klase, magtatanong ako sa kanila ng mga konsepto na alam nila ang sagot. Pero pag tinanong mo kung paano nila ito ipapaliwanag, silence. Yung iba susubok, pero may depekto yung pagpapaliwanag. So, tingnan nyo po, tama ang ating alam, pero kung hindi natin ito alam ipaliwanag, magmumukhang mali tayo. Magmumukhang hindi natin alam kung ano ang
katotohanan. Kapag kausap nyo po halimbawa, naniniwala kayo sa Trinity, kausap nyo yung isang taong hindi naniniwala sa Trinity. Kung hindi nyo po alam ang sinasabi ng scriptures tungkol sa Trinity, at yung kausap nyo na hindi naniniwala doon pero nakakapag-quote ng scriptures, mas magmumukha pong tama yung taong yun kahit mali ang pinaniniwalaan niya. So kumusta po tayo pagdating sa salita ng Diyos? May mga pinaniniwalaan tayo, yes. Pero alam ba natin kung bakit natin sila pinaniniwalaan? O basta na lang po tayo tumanggap ng impormasyon? Alam niyo po bang ipaliwanag ang inyong paniniwala? Naniniwala kayo sa Trinity? Bakit? Yan po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Naniniwala po kayo sa pagka-Diyos ni Kristo? Bakit? Yan po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Naniniwala kayo sa resurrection? Bakit? Ano po ang alam niyong paraan ng kaligtasan? Alam niyo po ba itong ipaliwanag? Mga mahahalagang bahagi po ito ng paniniwala natin na dapat alam natin kung ano ang dahilan. At hindi lang po tayo passively nakikinig. Sabi po sa Hosea 4 verse 6, isang nakakalungkot na observation. Hosea chapter 4 verse 6, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Hosea chapter 4 verse 6. Ulitin ko po. Napapahamak, sabi ng Diyos, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Sa biyaya po ng Diyos, gagawin ko po ang lahat, pati ng ibang mga kasama ko sa ministry, para maturuan kayo tungkol sa sinasabi ng salita ng Diyos. Pero wag po kayong umasa sa akin. Mamamatay din po ako. Baka mamaya lang, matalisod ako dyan, malunod ako sa baha. Hindi natin alam. Pero ang salita ng Diyos, mananatili po yan. Mananatili yan. Ako mamamatay ako. Kaya mas maganda kung umasa po tayo sa salita ng Diyos. Diba? Inutusan po tayo ng Panginoong Jesus nung umakyat siya sa langit, inutusan niya ang kanyang mga tagasunod. Ano pong sabi dun sa Great Commission? Baka lang po nakakalimutan na natin, paalala lang po ng salita ng Diyos. Sabi sa Matthew 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Turuan niyo silang sumunod. Kanino po ito inutos? Hindi lang po sa mga teachers ng church, hindi lang po sa mga leaders ng church. Ang Great Commission ay kineklaim natin na utos ng Panginoong Jesus para sa lahat ng mananampalataya. Paano tayo magtuturo kung tayo mismo hindi teachable? Kagaya ni Apollos. Huwag po na tayong makontento dun sa alam na natin tungkol sa salita ng Diyos. Patuloy natin siyang kilalanin, patuloy nating alamin kung sino itong pinaglilingkuran natin, kung sino itong sinasamba natin. Ang sabi po ni Pedro sa mga mananampalataya sa 2 Peter chapter 3 verse 18, napakaganda po ng talatang ito. Sabi niya, sa halip lumago kayo sa biyaya ng Diyos at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ine-encourage niya, inuutusan niya itong mga believers na lumago, mag-grow sa pagkakakilala nila kay Kristo sa tagapagligtas. So maging teachable po tayo. Yan po ang unang hamon sa atin ni Apollos. Hindi po dapat maging hadlang na meron na tayong alam sa Biblia. Hindi hadlang yung taas na napag-aralan natin para mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Maging teachable tayo. Pwede tayong gumawa ng mga self-study natin, maghanap tayo ng mga lessons online. Yung mga pag-aaral na ginagawa po natin, daluhan natin. Kung kaya po nating magtanong o magpaliwanag, subukan po natin sa kasama yung mga kapatid natin. Maging teachable tayo pagdating sa salita ng Diyos. Ikalawa, gamitin po natin, yung una, maging teachable tayo. Ikalawa, gamitin natin yung alam natin para sa ikatatatag ng katawan ni Kristo.
Gamitin natin yung knowledge natin tungkol sa scriptures para sa ikabi-build up ng body of Christ. Doon po sa Acts 18, verse 27 to 28, basahin ko lang po ulit. Acts 18 verse 27 to 28. Pagdating niya sa Caesarea, pumunta siya sa Jerusalem at dinalaw ang iglesia at saka tumuloy sa Antioch. Hindi siya nagtagal doon, umalis siya at inikot niya ang mga lugar na sakop ng Galacia. Mali pala yung minabasa ko. Sa verse 28, 27. At nang magpasya si Apolos na pumunta sa Akaya, tinulungan siya ng mga mananampalataya sa Efeso. Sumulat sila sa mga tagusunod ni Jesus sa Akaya na tanggapin nila si Apolos. Ngayon, ano po ang ginawa ni Apolos pagdating niya doon sa Akaya? Pagdating niya roon, malaki ang naitulong niya sa mga naging mananampalataya dahil sa biyaya ng Diyos. He strengthened the believers. He strengthened the church. Gaya nung tema po natin. Verse 28, at tinalo niya ng husto ang mga Hudyo sa kanilang mga diskusyon sa harap ng madla at pinatunayan sa kanila mula sa kasulatan na si Jesus ang Kristo. So yan po ang makikita natin mula kay Apolos. Ginamit niya yung alam niya para palakasin yung mga believers. Sa dalawang paraan, mamaya makikita pa po natin yung detalye niyan. So si Apolos ngayon nag-travel po siya papunta sa Corinto. Kaya nga po doon sa Corinto, sa Acts 19 verse 1, mababasa natin nasa Corinto na si Apolos, kung saan tinulungan niya rin yung mga believers na nandun. Kaya nga po sabi ni Pablo dun sa 1 Corinthians 3 verse 6, maganda pong basahin natin yun, maganda din itong talatang ito. 1 Corinthians 3:6, ang sabi ni Pablo, ako ang nagtanim at si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. Si Pablo ang nagplant ng Corinthian church. Sa Acts 19 verse 1, makikita natin dumating na doon si Apollos at tinulungan niya yung Corinthian church sa kung ano yung alam niya tungkol sa Panginoong Jesus, tungkol sa scriptures, at naging malaking pakinabang si Apollos sa Corinthian church. Pero ano po ang nakakalungkot na nangyari? Ang nakakalungkot po doon, nagkaroon ng fan club si Apollos. Meron na siyang sariling mga tagasunod. Pero naniniwala po akong hindi yon ang motibo at layunin ni Apollos. Kaya nung marinig niya ito, kasi magkasama po sila ni Pablo dito nung sinulat ni Pablo ang 1 Corinthians. Nung nalaman niya ito, naniniwala akong naging malungkot din si Apollos. At hindi siya sang-ayon, hindi siya masaya dun sa nangyayaring paghahati-hati nila sa Corinto. Sabi nung iba, ako kay Cephas ako, si Cephas po si Pedro. Sabi nung iba, ako kay Apollos ako. Tapos yung iba naman kay Pablo. Kaya nga ang tanong ni Pablo, hinati-hati ba si Kristo? Kahit na itong mga lingkod ng Panginoon na ito ay dakila, they are great in the eyes of man. Hindi po nila kine-claim yung credit para doon. Kahit na sila yung nagtanim, sila yung nagdilig, anong sabi po ni Pablo? Ngunit ang Diyos ang siyang nagpatubo. So kung meron mang magmamature na mananampalataya, hindi po natin dapat i-claim na, uy, ako yung nag-mentor dyan. Ako yung nag-disciple dyan. Isa yan sa madalas na maririnig ngayon eh. Ay, yan, disciple yan ni Pastor ano eh. Ay, yan, ano yan, mentor yan ni ano, Kuya Jepoy. Di ba? Tapos pag nag-mature, uy, akong nag-ano dyan, ako nag-disciple dyan, ako nag-train dyan. Estudyante ko yan. Sana hindi po tayo ganun kasi babalikan po natin ang Great Commission. Sino po ang ginagawa natin? Yung mga disciple, dinidisciple po natin sila, hindi para maging tagasunod natin, kundi para maging tagasunod ni Kristo. Hindi po natin sila dinidisciple para sa atin, kundi para kay Kristo. Kasi siya po ang nagpapatubo. Siya ang nagpapalago. Wala po tayong makiklaim dun sa mga bagay na yon. At yun po yung isang magandang makikita natin kay Apollos dito. Kahit na meron siyang angking galing at karunungan, hindi niya po ginamit yun para kumuha ng sarili niyang mga tagasunod. No? Pero totoo po na may mga mangyayaring ganyan. May mga elders na kukuha ng mga sarili ng nilang tagasunod at hihilain nila ang mga taong ito palabas at sila ang susundan, hindi ang Diyos.
Si Pablo po ang nagsabi dyan sa Acts. Winarningan niya yung Ephesian elders na merong mga galing sa loob nyo na kukuha ng mga tagasunod. Sisirain nila, magkukos sila ng division. Pero si Apollos, hindi po niya layunin yun. Hindi niya layunin na mag-cause ng division sa Korinto. Ang gusto niya lang ay palakasin yung mga kapatid sa salita ng Diyos. Ayaw niyang siya ang susundan ng mga tao. Ayaw niyang siya ang susundan ng mga taga-Korinto. Kagaya ni Pablo, ang gusto niyang sundan ng mga tao ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya nga niya, ang tinuturo niya ay ang Panginoong Hesus, hindi ang kanyang sarili. No, yan po si Apollos. Ngayon, ang apologetics, nabanggit ko po kanina, si Apollos ay isang apologist. Nagpapaliwanag ng pananampalataya, nakikipagpaliwanagan sa ibang mga paniniwala. Ang apologetics po ay may dalawang function at napakahalaga po ng apologetics sa buhay ng iglesia. At itong dalawang function ng apologetics na ito ay pinakita po sa atin ni Apollos dun sa Acts 18 verse 27 at saka 28. Ano po yung unang function? Ang unang function ng apologetics ay para magbigay ng suporta o ebidensya sa paniniwalang Kristiyano para patibayin ang mga mananampalataya. To give support or evidence to the Christian faith para sa strengthening ng believers. No, yan po ang unang layunin ng apologetics. Hindi po ito ginagamit para mambuli ng ibang tao, mananampalataya man o hindi. Hindi po ito ginagamit para ipagmayabang o ipagmalaki kung gaano kalaki na o karami ang alam mo tungkol sa scriptures. Hindi po yun ang layunin ng paggamit ng apologetics. At lalong hindi po ito naglalayon na kumuha tayo ng mga tagasunod natin o followers na susunod sa atin at sa mga turo natin. Hindi po yan ang layunin ng apologetics. Ang apologetics ay naglalayong patatagin ang pananampalataya ng mga kapwa mananampalataya. So yun po ang unang paggamit ng apologetics. Ginagamit ito for the benefit of other believers. Ikalawa, ang apologetics ay ginagamit din, two sides of the same coin po ito. Ito yung negative na paggamit naman ng apologetics. Pag sinabi ko pong negative, hindi po ito yung hindi mo siya dapat gamitin. Yung kanina positive for the strengthening of the believers. Ito naman, yung kabila, isa pang function ng apologetics ay para i-destroy, para wasakin ang mga arguments against Christianity. Sa 1 Peter chapter 3 verse 15, ang sabi po ni Pablo, 1 Peter 3:15 to 16, alalahanin nyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa kanino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa nyo. At maging mahinahon at magalang kayo sa pagsagot nyo. Tiyakin ninyong laging malinis ang konsensya nyo para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. No? So ginagamit po ang apologetics para ipakita yung maling pagtingin o maling paniniwala na laban sa Christian faith. Tapos sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, makikita po natin doon na ginagamit din ang apologetics para i-expose yung kadiliman, para i-expose yung kasinungalingan, yung kasamaan. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5, sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Winasak namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahad lang sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ni Kristo. They destroy arguments against Christianity. They expose falsehood, lies. Yan po ang isang function o purpose ng apologetics. So positively, it's to strengthen the believers. Negatively, it's to destroy arguments against Christianity. Pero para saan yun? Para yung mga unbelievers ay maniwala din sa Panginoon. Yun po yung nandun sa 2 Corinthians 10 verse 4 to 5. Ginigiba nila itong mga false
false beliefs na ito para yung mga naniniwala sa false beliefs na yon ay maniwala sa Diyos. May mga mananampalataya pong hindi alam makipagpaliwanagan sa ibang pananampalataya. Tapos nagtatago sila doon sa pagsabi na mali daw makipagdebate. Pero ang totoo, hindi lang talaga nila alam makipag-usap sa ibang pananampalataya. Kung ganun po ang tingin natin sa pakikipagdebate, parang sinabi na rin nating mali ang Panginoong Hesus, mali si Esteban, mali si Pablo, mali si Apolos. Ginamit po ni Satanas at patuloy na ginagamit ang kasinungalingang ito tungkol sa salita ng Diyos para manatili ang iba sa kadiliman. Doon pa lang po sa Garden of Eden, di ba? Ano ang binigyang doubt ng kaaway? Ang binigyan niya ng doubt kay Adan at Eva ay ang salita ng Diyos. Sabi ni Satanas, sinabi ba talaga ng Diyos? Did God really say? No? Anong binigyan ni Satan ng doubt? Ang salita ng Diyos, yung sinabi ng Diyos kila Adan at Eva. At yan yung patuloy na ginagawa ni Satanas hanggang sa panahon natin ngayon. Kasi ang salita ng Diyos ang magbo-blow ng cover ni Satan. Yan ang mag-e-expose ng mga mali o mga schemes na ginagawa ni Satan. Kaya ganun po kahalaga ang pakikipagpaliwanagan pagdating sa pananampalatayang Kristiyano. Kasi marami po ang binulag ni Satanas. At kung hindi tayo makikipagpaliwanagan sa kanila, mananatili silang bulag. Mananatili sila sa unbelief. Ano po ba yung mali? Ano yung hindi natin dapat gawin? 2 Timothy 2 verse 16, ito po yung hindi natin dapat gawin pagdating sa pakikipag-usap sa ibang pananampalataya. Sabi po sa 2 Timothy 2:16, iwasan mo ang makamundo at walang kwentang usap-usapan dahil lalo lang napapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. Sa English translation, foolish arguments. Avoid them. Avoid foolish arguments. Iwasan yung mga walang kwentang usap-usapan. So ano po ba yung walang kwentang usap-usapan? Kung ang pakikipag-argumento o pakikipagpaliwanagan mo ay para lang ipakitang mas magaling ka sa kausap mo, wala pong kwenta yan. Gusto ko pong tandaan nyo yung dalawang reason kung bakit ginagamit ang apologetics. Una, para sa ikatatatag ng believers. Ikalawa, para i-expose o para wasakin yung false beliefs para maniwala yung mga nandun sa false belief na yon. Yan po ang dalawang function ng apologetics. At kung ginagamit natin ang apologetics na hindi gamit yung purpose na yon, then foolish arguments yung pinasok natin. Kung nakikipag-usap tayo para lang makipagpataasan ng ihi, ng pakipagpagalingan doon sa kausap natin, maling pakikipagdebate po yan. Kung nakikipag-usap tayo pero hindi yun nakakapag-build up doon sa kapatid, hindi napapatibay yung pagtitiwala nila sa salita ng Diyos, hindi po yan ang magandang pakikipagdebate. Kung ang pakikipagdebate natin ay hindi naman talaga naglalayo na ma-convert yung may false belief para maniwala sila sa Diyos, at nakikipag-away lang tayo talaga, naghahanap lang tayo ng adrenaline rush, yan po ang maling paraan na makikipagdebate. At sana hindi po tayo maging ganun. Gaya ni Apolos, gamitin natin ang kaalaman natin para sa ikatatatag ng katawan ni Kristo. Bilang konklusyon po, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at dapat lang natin talagang matutunan. Lahat ng mananampalataya dapat matutunan kung paano ito gagamitin. Ang pag-aaral po ng Biblia ay hindi lang para sa mga church leaders. Hindi lang po para sa Bible scholars, kundi para sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Kaya dapat lang pong maging teachable tayo kung paano ito gagamitin, at kapag natuto po tayo sa salita ng Diyos, hindi naman natin kailangang hintayin na matapos natin from Genesis to Revelation, hindi po. Kagaya ni Apolos, kung ano yung alam niya, ituturo niya na. Kahit hindi pa yun kompleto, nagtuturo na po siya tungkol sa Panginoong Hesus. Kung ano yung alam niyo na tungkol sa Panginoon at sa kanyang mga salita, ituro niyo po ito sa iba.
Kapag natuto po tayo, gamitin natin ito para sa ikatatatag ng katawan ni Kristo. Ang bawat mananampalataya ay dapat maging mahusay sa tamang paggamit ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.